Nananatiling stable ang kondisyon ni Pope Francis habang patuloy na ginagamot sa double pneumonia. Patuloy naman ang pagdarasal ng mga Katoliko para sa Santo Papa. At live mula sa Rome, Italy, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, kamusta ang atmosphere dyan ngayon? Bonasera mula sa city-state ng Vatican, ang pinakamaliit na bansa sa mundo at tahanan ng simbahang Katoliko. Mayaan para sagutin ang tanong mo, ay punong-puno ng pag-asa ang mga tao rito dahil sa magandang balita na stable na ang lagay ni Pope Francis at nagdadasal ang lahat na tuluyan siyang gagaling. Pero dito sa akin, Nicola, makikita ninyo ang St. Peter's Basilica, ang pinakamalaking simbahan ng mga Katoliko at official residence ng mga Santo Papa. Sa ngayon, inaantay natin ang medical update, pero marami ang nangyari sa kanya nitong weekend. Kaya naman, ito ang official updates on the Pope's health. Pag-asa natin sa Diyos na siyang humihilo, lumapit at humibo at magpagaling kay Pope Francis. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Pope Francis sa double pneumonia, walang tigil ang panalangin ng mga Pilipino sa Roma para sa agarang paggaling ng Santo Papa. Nagsama-sama sa misa ang mga pare at madring Pilipino, pati na rin ang laymen. Nanguna rito si Luis Antonio Cardinal Tagle na isa raw sa mga paboritong kardinal ni Pope Francis. Ang Basilica de Sacro Cuore ang tahanan ng oldest community ng mga Pilipino dito sa Roma. At dito rin sa simbahan kung saan huling nagmisa si Don Bosco, buhay na buhay ang boses, diwa at dasal ng mga Pilipino para sa Santo Papa. Ang isa sa mga Pinoy sa Roma, emosyonal sa misa para sa Santo Papa. We do lots of things. Tayo yung sa lahat ng migrants sa buong mundo, tayo ang mahal na mahal ni Pope Francis. Hindi niya nakakalimutan na batiin ang mga Pilipino. Mahal ka namin, Lolo Kiko. Since very close si Pope Francis sa atin, malungkot, and at the same time hopeful na gumaling siya. Many of our Filipino kababayans are participating in that prayer for him. Nitong weekend, biglang lumubha ang kondisyon ng 88-year-old pontiff na higit 2 linggo nang nasa Gemelli Hospital. Ayon sa Vatican, nakaranas si Pope Francis ng isolated episode ng bronchospasm dahilan ng kanyang pag-uubot, pagsusuka. Kaya agad siyang sumailalim sa non-invasive mechanical ventilator para makahinga ng maayos. Tila dininig naman ang panalangin ng mga Katoliko. Ngayong umaga, sabi ng mga doktor, itinigil na ang mechanical ventilation. Stable na si Pope, bagamat patuloy pa rin siyang minomonitor. At patuloy rin ang pagdarasal na muling masilayan ang Santo Papa sa bintana ng Vatican. Kung mapapansin nyo dito sa daang ito, napakaraming taong dumadaan. Ayan yung mga pilgrims na nandito para dumaan at para magpunta sa St. Peter's Basilica. Jubilee year din kasi ngayon, kaya napakaraming tao. Ang pakay ng iba ay dumaan doon sa Holy Door ng St. Peter's Basilica. Pero marami rin dito ang nagpupunta para ipagdasal ang Santo Papa. Mamaya magkakaroon ng rosaryo, gabi-gabi nangyayari yan. At hindi lang ang mga tao rito, kundi mga Pilipino mismo ang nagpupunta para ipagdasal ang Santo Papa. To say, Gretch, no, parang, kasi di ba nagkakaroon ng pagkakataon noong malakas pa ang Santo Papa na siya mismo yung nagmimisa dyan. So even if hindi siya nakakapagmisa, safe to say, hindi nababawasan yung dami ng mga pilgrims o baka nga mas nadagdagan pa, no, dahil gustong ipagdasal ang Santo Papa dyan mismo sa Vatican. May ang kwento sa atin ng mga tao rito, talagang marami ang tao ngayon na dahil nga Jubilee year. So, yung Jubilee year, every 25 years yan. At every 25 years, doon nila binubuksan yung mga holy doors na dadaanan mo. So, pilgrimage talaga ang punta nung iba rito. At speaking of the Pope Francis being unable to do his duties, unfortunately, hindi siya makakapagmisa sa simula ng Kwaresma sa darating na Miyerkules. So, magsisimula na yan, Ash Wednesday. Yun nga lang, syempre meron namang humahalili sa kanya na kanyang mga kardinal, pero yun nga yung malungkot na balita, meron mga bagay na hindi niya kayang gawin. Pero nababalitaan natin dito, Mayan, mula sa Vatican News, ay kahit doon sa kanyang papal apartment sa Gemelli, patuloy pa rin nagbabasa ng balita si Pope Francis, gumagawa ng trabaho, tumatanggap ng mga bisita
So kanina nakausap din natin yung Pinoy na waiter sa Gemelli Hospital. Ang kwento sa atin, may mga madre na dumalaw kay Pope Francis. Sabi ko nga magandang simbolo yan. Kasi ibig sabihin kung tumatanggap siya ng tao sa kanyang kwarto, medyo mas okay yung kanyang lagay. Yun nga lang ang kwento sa atin, Mayan, minsan okay siya, minsan hindi. So patuloy nating binabantayan, kaya naman hindi pa rin tinatanggal yung critical na kondisyon ng Santo Papa. Interesting din, Gretchen, syempre yung Filipino community dyan. Alam mo naman tayo mga Pinoy, no? Mahal na mahal yung Santo Papa, talagang yung reverence natin dyan. Kamusta yung mood ng mga Pinoy dyan? Mixed emotion. Siyempre yung iba emotional. Meron tayong na-meet kahapon na fan ni Pope Francis. Na-meet niya, nahawakan yung kamay. Talagang maiiyak siya nung kinausap ko siya. Ang sabi niya, paborito daw tayo mga Pinoy ni Pope Francis dahil daw dinadala natin yung mga tao pabalik ng simbahan. Kung makikita mo yung mga simbahan sa buong mundo, madalas Pilipino yung nandyan. Pero ang kwento sa atin when it comes to encounters with the Pope ay taong-tao si Pope Francis. Hindi mo mararamdaman na espesyal siya. Meron din tayong nakausap, nagtatrabahong Pilipina dito sa Vatican. Ang sabi niya ay parang ang pagkaka-explain niya ay parang si Cardinal Tagle na buong-buo yung atensyon na ibibigay sa iyo pagkaharap mo si Pope Francis. Kaya talagang yun nga, patuloy pa rin ang pagdadasal, patuloy pa rin ang mga misa at pagrorosaryo ng Filipino community. Hindi man sila makadalo dito kasi marami sa kanila ang busy, sumasama naman sila dun sa Zoom prayer gabi-gabi ng mga Filipino community dito sa Rome. Gretchen, the whole world has been getting these medical updates from the Vatican. Pero can you help us wade through the jargon and tell us how significant talaga yung mga pangyayari ng weekend sa Santo Papa? Kasi parang it's hard to wade through the jargon How bad was it over the weekend? Ed, malaking bagay na natanggal na siya dun sa non-invasive mechanical ventilator at nandun na siya sa supplemental high-flow oxygenation. Nagtanong tayo sa doktor kanina kung anong ibig sabihin nun, kung talagang okay na siya. Ang sabi niya, malaking bagay na nawala yung ventilator. Pero yung oxygenation, yan ang tutulong sa Santo Papa na mag-recuperate mula dito sa kanyang double pneumonia. Kung matatandaan, noong February 14, ang kanyang unang diagnosis ay bronchitis. So yung bronchitis, matagal na siya nagkakaroon yan, 2023 pa. Pero yung double pneumonia, na-diagnose yan February 18. Ang kwento-kwento sa atin dito, 2 weeks na pala siyang may bronchitis bago siya na-confine. Tapos ng Feb 18 yan na nga, na-diagnose na siya. Ilang araw na siyang critical condition. Sa ngayon, critical condition pa rin siya. Pero itong nangyari sa kanya nung weekend, nagkaroon siya ng bronchospasm. Ibig sabihin, kapag namamaga yung yung doon sa bronchial area, talaga nagko-contract yung muscle. Kaya ganon yung nangyari. Pero yun nga, siya nagkaroon ng coughing fit at nag-inhale siya through vomit. Sabi naman sa atin ngayon, walang significant risk gotten from what happened to him over the weekend. Pero hindi pa nila tinatanggal sa delikado yung lagay ng Santo Papa. Dahil na rin sa kanyang edad na 88 years old at pati na rin sa comorbidities and long history of health issues ni Pope Francis. Significant, I suppose, na tinanggal na siya sa mechanical ventilator kasi a ventilator is a machine that helps a person breathe when he is unable to breathe by himself. Tama yun. Pero itong high-flow oxygenation, hindi naman ibig sabihin na magiging dependent siya doon. So inaantay pa rin nila yung kumbaga ang kwento lang sa atin, huwag tayong magpapanik na maaaring dependent na siya forever na siya may oxygen. Ito lang naman ay para tumulong sa kanya magpalakas. Yun nga lang, dahil nga sa kanyang edad, hindi siya lumalakas kaagad. So dapat kasi pag medyo okay na yung pneumonia, palakas na ng palakas yung katawan. So, sa naririnig natin dito, medyo mahina pa ang Santo Papa. Kaya naman, yun din, yung konting disparity sa release ng Vatican News na sinasabi ito ay siya ay in good humor, in good spirit, nakakatanggap siya ng mga tao. Pero naririnig natin din, medyo mahina yung kanyang katawan. So let's continue to hope and to pray for the Pope Francis as he fights through his double pneumonia.
Alright, maraming salamat sa iyo, Gretchen Ho, live mula sa Vatican City. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.